po ang Anti-Money Laundering Council na kulang sila ng kapangyarihan para agarang makaaksyon sa mga kahina-hinalang transaksyon ng bangko. Sa gitna yan ng kontrobersya sa $81 million na nanakaw mula sa Central Bank ng Bangladesh at napunta sa banking system ng Pilipinas. At kaugnay niyan, tinanggal na po sa pwesto ang dalawang opisyal ng RCBC Jupiter Branch na iniuugnay sa naturang money laundering. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sinibak na ng RCBC sina Maya De Guito, manager ng RCBC Jupiter Branch, at Angela Torres, RCBC Senior Customer Relations Officer, na humawak sa bank transaction kaugnay sa $81 million na ninakaw mula sa Bank of Bangladesh. Sa isang statement, sinabi ng RCBC na dahil ito sa falsification of documents at paglabag sa mga polisiya ng bangko. Ayon sa RCBC, ilan pang opisyal ng bangko ang inaasahang mapapatawan ng iba't ibang parusa mula suspensyon hanggang terminasyon mula sa kanilang trabaho. Sa susunod na linggo raw, kakasuhan ng RCBC sa korte sina De Guito at Torres. Sa isang briefing, pinaliwanag naman ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council ang mga ginawa nilang aksyon kaugnay sa $81 million na ninakaw sa Bank of Bangladesh at napunta sa ilang account sa Pilipinas. Sabi ng AMLAC, kalaban nila ang oras para mapigilan ang mabilis na pagkilos ng mga lumalabag sa AMLA, ang batas na gumagabay laban sa money laundering. Kailangan din kasi ng panahon ang pangangalap ng mga dokumento at ebidensya na sinusumite sa korte. Bagay na mabilis naman daw nilang ginawa. Hindi naman po 1 or 2 pages lang yung petition. I think there were how many pages, no? And the supporting documents, marami po. We prepared everything and then we transmitted the petition to the OSG, the Office of the Solicitor General. Because, as I've said, all petitions for first order should be signed by the Solicitor General. 6 na araw muna ang lumipas, wala nang pumasok sa Pilipinas ang $81 million noong February 5 bago raw malaman ng AMLAC ang pangyayari. Nang humingi na ng tulong sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Central Bank of Bangladesh. Sa ilalim ng batas, automatic dapat nare-report sa AMLAC ang lahat ng transaksyon sa bangko na may halagang 500,000 pesos pataas, pero sadyang mahirap ang pagbabantay. Problema ng AMLAC, ang empleyado nilang nagbabantay sa mga transaksyong ito ay nasa 28 katao lamang, samantalang libu-libong transaksyon ang dapat bantayan. Kung aamyendahan daw ang batas, nais ng AMLAC na masaklawan din ito ang mga casino at remittance companies, gaya ng PhilRem, kung saan umano pinadaan ang pera mula RCBC papunta sa ilang kasino at sa isang Wei-Kang Zoo. May mga panukala ding dagdagan ang kapangyarihan ng AMLAC. The Philippines is not a single country where money laundering could happen. No? Money laundering could happen anywhere. Kanina, sinampahan na rin ng AMLAC ng reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act ang negosyanteng sina Kamsin Wong alias Kim Wong at si Wei-Kang Su sa Department of Justice. Ang reklamo ay base sa naging testimonya ni De Guito na nagtuturo kay Wong na nag-refer sa kanya ng 5 account holder na umunoy pawang mga fictitious kung saan pumasok ang pera mula sa Bangladesh Bank. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa isang pahayag, sinabi po ng abogado ni Maya De Guito na inaasahan na nila ito dahil sa umano'y cover-up ng RCBC sa insidente. Nauna na rin daw sinabi ni Torres na nagbitiw siya matapos umanong maharas ng pamunuan ng bangko dahil nga sa insidente. Ayon naman sa abogado ni Kim Wong, duda sila sa timing ng paghahain ng kaso laban sa kanyang kliyente, lalo't handa na raw itong humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo.